si Bicol Sarawa Party List po ay may 150 million pesos road project insertion sa Pamplona at Pasacao, Camarines Sur. Bolilyaso si Okika Koki. Bistado kay Leandro Leviste. Itong si Congressman Redon na galit sa mga Duterte. Ayon sa habilin ni Cabral kay Congressman Leviste, si Redon ay mayroong 150 million insertion. Patay ka diha, Col. At kontrobersya na hotel kung saan nag-check-in itong si Cabral ay Ion Hotel. Aba, si Cabral at Yap pala ang may-ari noon sa naturang hotel. Daming pera, madam, no? Sana iniwan mo na sa amin yung hotel na yan, anak na kamote. Magandang tanghali po sa ating lahat. December 23 na po ngayon, 2 araw na lang, Pasko na. Ayan. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. At suportahan rin po ninyo ang Berada Aguila tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa ating sariling channel, ang Berada Aguila. At maraming salamat sa mga nag-super thanks. Thank you so much, Ma'am Marnirid. Mabuhay po kayo, ma'am. At check natin, baka meron pa. May pa-super thanks pa. Pasko pa naman. Check natin, baka may makalimutan tayo. Ayan, Kyo Akoko Boutique in Japan. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Ayan. Ma'am Lovelyn Shibukawa, maraming salamat at Yossi Shibukawa. Yan po yung mga nag-super thanks. Ma'am Marnie Red, Merry Christmas po. Okay. Pag-usapan po natin yung pasabog ni Kong Leviste ngayong araw. Pero bago po yan, ay talakayin po muna natin itong kontrobersya naman kay Cabral na magugulat po kayo dito eh. Siya di umano ang dating may-ari ng Ion Hotel kung saan ay doon po sila nag-check-in na kasama yung driver. Ayon po mismo yan sa gobyerno ng Marcos. Kaso nga lang, mga sinungaling na sa gobyerno. Pero anyway, ito meron pong research na ginawa itong Billionaire News Channel. Pakinggan po natin, pati si Yap Dali. Eric Yap ba to? Narito po. Ay, teka, hindi ito. Palike, guys. Nagsasanga-sanga na ang mga pangalang na iuugnay kay dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral. Isa sa mga sentro ngayon ng pagsisiyasat ng Billionaire News Channel, ang Ion Hotel sa Baguio, kung saan nanatili si Cabral bago siya nahulog umano sa bangin sa Tuba, Benguet. Narito ang exclusive agenda report ni Hannah T. Naglilitawan ng mga pangalang natuklasan ng Billionaire News Channel matapos ang pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral nung siya ay nahulog sa bangin sa Tuba, Benguet. Kamakailan nagkaroon ng search warrant ang NBI sa Ion Hotel sa Baguio, ang tinuluyan ni Cabral bago siya nasawi. Sa pagsisiyasat ng BNC, natuklasan naming isang Ralph Robintan ang may 99% ownership sa Potiel Resort Management. Ito ang kasalukuyang nag-ooperate ng Ion Hotel. Kasama niya si Rochelle Joy Viernes na may 1% ownership. May isa rin kaming nakuhang SEC General Information Sheet na dated August 15, 2025 at nagsasabing corporate secretary si Tan ng Potiel. Si Tan ay isang Baguio-based businessman at owner ng Big Boss Cars, isang vehicle sales and auto services company. Ayon sa aming mga source, kilalang political ally ni Benguet Congressman Eric Yap si Tan. Noong May 2025 elections, si Tan ang lumabas na petitioner para i-disqualify si Erickson Tagal Felipe, ang naging kalaban ni Yap sa pagka-lone district representative ng Benguet.
Ayon sa aming source, bago lumitaw na si Yap ay owner ng Potiel noong Agosto. Nakapangalan daw ang kumpanya sa isang Michael Darren Sanchez at GM Capital. Sa SEC documents ng GM Capital, pagmamayari ito ng pamilya Sanchez. Kabilang si David Sanchez, ang una nang nag-deny sa BNC na siya ay may kaugnayan kay Cabral. Sa mas malalim na pagsisiyasat ng BNC, natuklasan namin ang ilang mga kontratang nai-award sa Ion Hotel. Kasama rito ang pag-provide ng food and accommodation sa ilang mga workshop o event ng iba't ibang LGU at ahensya, kabilang ang sa Department of Energy. Una nang inilantad ni DILG Secretary John Vic Remulla sa Billionaire News Channel na si Cabral ay dati na raw beneficial owner ng Ion Hotel. Pinangalan daw ito sa di umano'y partner niya at itinransfer sa business associate ni Eric Yap, kung saan si Yap ay pinaniniwala ang beneficial owner din ng hotel. May mga papeles daw si Remulla para patunayan ito. Yan ay sa kabila ng pagtanggi ng legal counsel ng Ion Hotel tungkol dito. Sabi ni Attorney Enrique de la Cruz, ang abogado ng Ion Hotel, false at misleading daw ang mga pahayag na ito dahil wala namang direct o indirect involvement sina Cabral at Yap sa nasabing hotel. Pero sinigundahan ng NBI sa agenda weekend ng Billionaire News Channel ang claim ni Remulla tungkol sa ownership ni Cabral at Yap. Parehas din po. Although we'd rather get certified 2 copies of the documents para magkaroon kami ng conclusubing impormasyon tungkol dyan. Kamakailan naghain ng search warrant ang NBI sa kwarto ni Cabral sa Ion Hotel at nakakuha raw sila ng personal items ng dating USEC bilang bahagi ng kanilang parallel investigation. We confirmed that several items were seized and confiscated, mostly personal effects. But we'd rather not give any enumeration because we have yet to return the search warrant to the issuing court together with the inventory of the items which are seized. Ayon sa aming source, natagpuan ang isang kutsilyo sa di umano'y bag ni Cabral. Patuloy ang pagsisikap ng BNC makakuha ng panig ni Natan at Yap. At sa huling monitoring, wala pa silang sagot sa amin. Dati nang naiuugnay si Yap sa Silver Wolves Construction na ayon kay Pangulong Bongbong Marcos ay nakakuha ng higit kumulang 16 billion pesos na transaksyon sa kanilang mga proyekto. Ito rin ang parehong kumpanyang naiuugnay sa maanumalyang flood control projects. Ayon sa Bureau of Immigration, bagamat may travel records nitong mga nakaraang linggo, nasa Pilipinas daw ngayon si Congressman Yap. Para sa agenda, Hannah Ayan o. Tia, Billionaire News Channel. Eric Yap, katropa ng mga tulpok. Utangin mukhang sasabit din dito si Tulpo. Paglaliman pa ang investigasyon kay Eric Yap. No? Yang Tulpo Brothers. Tahimik lang tong mga to, pero sa nakikita ko, tiba-tiba rin yung Tulpo Brothers dito kay Yap. Kasi sa AXIS, di ba yan, party list? Ito, pag-usapan muna natin yung Ion Hotel. Ayun, Bolilyaso. Parang ang Ion Hotel, pag pinapakinggan po natin yung balita, statement ng gobyerno, DILG at saka yung NBI, ang nagmamay-ari noon ng hotel ay si Cabral. Tapos ibininta kay Yap. Yun yung pagkakaintindi ko. Grabe, So, malaki talaga ang napira ni Cabral sa DPWH kung titingnan ninyo. Kasi nagkaroon ng hotel Ang tanong, kailan ba nagawa yung hotel na yan? Sino ang una talagang may-ari? Si ano na ba talaga? Si Cabral na ba talaga? O meron pang may pinakamay-ari tapos naibinta yung hotel na yan kay Cabral or may konting shares? Kasi hindi malinaw yung sinabi ng DILG, sinabi lang may-ari. Tapos nung dumating kay Cabral at nai-alok din kay Eric Yap sa mga Yap, at yung Yap naman ay bininta na ngayon sa bagong may-ari. So yun yung isa sa pinakamalaking katanungan pa. Kasi may nasilip yung Billionaire News Channel na nakakuha daw ng mga kontrata sa gobyerno tong hotel na yun. Baka nagsusupply ng pagkain. Mga catering, mga gathering, ay sila po yung kumukuha. So anyway, ganun po yung history ng Ion Hotel. At saka, meron pang nabanggit na kapartner ni Cabral, sabi nga daw magjuwa, pero itinanggi, hindi daw sa kanya.
Grabe, Cabral, no? Ang dami ho talagang iniwan na issue sa lipunan itong si Cabral. Namatay na lang ho to, na walang conclusion, kung ano ho talaga ang sistema na tinatawag na BBM system sa pamimigay ng allocables diyan sa mga mambabatas. Na ito ay iniwan po niya ang mga dokumento, ebidensya na yan kay Leandro Leviste. Ito yung pinakamatindi. Kasi nga, ang sabi ni Leandro Leviste, lahat daw ng party list, so kasama ka rin doon kasi namimilit ka, ay merong allocables na allocation na 150 million. Ito ay nangyayari ang datos ni Leviste ay 2025. So natanong po siya dito ni Filon ngayon, Filon noon, talagang may pinangalanan siya na kongresista na nandyan daw sa listahan ni Cabral. Pero pumiyok itong si Cookie ka Cookie. So iyak ka Cookie ngayon. Hindi daw. Nung hindi. Ang tangina. Party list mo. Kaya kasama ka dito. Huwag mo kaming sabihin na hindi ka tumanggap ng 150 million. Kasi pinipilit mo si Leviste, magsalita ka. Sabihin mo kung anong nakalagay dyan sa listahan mo. So ngayon ito, nagsalita na. Pinangalanan yung isa. Dali No, exactly po ang laman nito. Tinignan nyo na po ba kung ano yung naibigay po sa inyong mga dokumento? In the 2025 DPWH budget, there is 721 billion in the net. Of that, there is 401 billion that is allocable to the district congressman and 320 billion that is outside of the allocable. So 700 billion yung allocable. So hati-hati. 400 billion para sa mga kongresista, 300 billion outside sa mga kongresista. So, siguro sa mga senador. Tuloy Bawat isa sa mga proyektong ito ay may mga notes sa Excel spreadsheet na ito sa 401 billion nakalagay sino yung nag-allocate na district congressman. Tapos yung 320 billion naman nakalagay din yung proponent na district congressman, senator, may mga pribadong individual at may mga miyembro din ng ehekutibo kasama ang mga secretary at undersecretary ng ibang mga ahensya na walang kinalaman sa DPWH pero nakalista na nag-propose ng mga flood control projects. Oo, nabanggit nyo nga rin po yan sa inyong press con. So merong mga executive, mga USIC, no? Sa executive. Ito hawak na to ni So malamang kasama na diyan yung Bersamin, no? Kasama na rin yan yung sa DBM. So, kasama na rin siguro dyan si Baki. Siyempre, 1,000% kasama dyan si Martin Romualdez. Ito po yung mga nakalista. So, ibig sabihin, ang matindi nito, kasi kung for example, bigay ka kay Tito Soto, may mga notes pa. Ano kaya yung mga notes doon ni Cabral? Ito ay parang alam mo ba, parang yung diary, no? Blue book tawag to, blue book. Ayan, kasi sindikato, blue book. No, even sa post nyo, sinasabi nyo, hindi lang po mga senador ang nandito, even executive secretaries, nakalagay po dyan sa file na yan. Correct. Pati undersecretaries po. At may mga pribadong individual din. I can say that these private individuals are contractors. Pribadong individual, mga contractors. So, yun yung makasali dyan. So, yun na yung mga siguro sila Diskaya, tsaka yung iba pa. Ito na yung mga nakalista. Wala ba si Baki dyan? Tsaka si Martin Araneta. Gusto ko malaman tsaka Sandro. Sir, gaano po kalawak yung dokumento na hawak ninyo? Are we just talking about last year's budget or maging yung previous years kasama po? I have some level of detail for the previous years, but I have the most detail for the 2025 National Expenditure Program. Pero meron din po akong ibang source para sa BICAM insertions din sa 2025 budget. At I think maganda eventually lalabas din ang mga insertions ng lahat ng mga congressmen at senators, especially for the 2025 budget. Diyan po ba sa... So, ibig sabihin, meron din siyang hawak sa 2024. No, previous year Tsaka ngayon, meron din siyang hawak sa 2025. So, malawak talaga ito. Kasi,
lahat man yan, yung BBM scheme ni Cabral, talagang detalyado daw yun. At saka, sinasabi mong BBM, sino may utos? O di yung abbreviation na BBM. Tuloy po. Mga hawak ninyo at doon sa mga nagdaang pagdinig, meron po bang mga pangalan na nabanggit doon na nandyan din sa file ninyo? Opo, sabi ko nga na halos lahat ay nasa 2025 file. At kahit yung mga hindi natin ine-expect na nasa executive ay nandito din sa 2025 file. Congressman, Okay, stop muna tayo ha. So yung mga pangalan na naimbestigahan, nandyan sa listahan. Mayroon pang mga pangalan na nakalista dyan na sakop ng executive department. So sakop ni Bangag. Na ikinagulat niya, hindi niya ina-expect na nandyan din. Alam na this. Tuloy akong... makasingit lang Chia, please. Yung again, yaang pinanggagalingan yan ay galing kay Secretary Cabral na napunta kay Ginoong Dizon, kay Secretary Dizon, bago po makarating sa inyo. Bakit pa kinakailangan nyo magpaalam sa kanya kung sakasakali bago yan ilabas? Ito, magandang tanong. Maganda pong tanong. Una, importante ang file na ito at maganda pag isa publiko, pwedeng official para walang mag-question ng authenticity. Correct. At may paliwanag din ang DPWH sa laman nito. At sana kompleto din. At kung may mas marami pang files na makalap sila sa opisina ni Yusek Cabral, isabay-sabay na nilang ipakita ang full picture. At pangalawa, dahil si Secretary Vince naman ang nagsabi kay Yusek Cabral sa telepono na pwedeng ibigay ito kay Leandro, ayoko naman na mag-deviate sa usapan namin. Pero my understanding was after it was authorized to be given to me, isa sa publiko din naman ito or at least ibibigay sa ICI at Ombudsman. Kaya pinakita ko na rin siya sa ICI at sa Ombudsman. At pangatlo, just practically speaking, marami pong mga taong nakapangalan dito at ayaw nila na lumabas na may na-propose silang mga proyekto. At kung may mga apektuhan dito, ayoko sana na I'm just acting on my own. Sana at least through DPWH na lang. Okay, sige. So, hindi nyo yan... Ito. Mas mabilis na paliwanag, no? Para maintindihan ng marami. Kasi nga, binabati ko si Leandro Leviste, sabi, ilabas mo na yan. Kagaya si Ridon, sabi, ilabas mo yan, ang dami mong sinasabi. Matagal ko nang sinabi yan na ilabas mo yung mga hawak mong mga dokumento. So ito pala yung malinaw dyan, guys. Yung hawak ni Leviste na binigay ni Cabral, ang nagbigay na pahintulot kay Cabral, ang nag-utos kay Cabral, ay si Vince Dizon, DPWH. Na bigyan mo itong si Leandro ng kopya. Kaya binigyan ni Cabral ng kopya si Leandro Leviste. At si Leandro Leviste, nagbigay rin ito linawin natin, ng kopya sa Ombudsman at ICI. So bakit si Leandro Leviste ang pilitin mo na maglabas? In the first place, alam po ito, si Vince Dizon ang unang nakakaalam pala nito. So dapat si Vince Dizon ang sa publiko ng naturang dokumento na ibinigay kay Leandro Leviste. So may hawak si Vince Dizon dyan. Tama si Leandro. Dapat DPWH para hindi ma-question yung kredibilidad, integridad ng naturang dokumento. Kasi sila man naglabas, DPWH. Kasi pag si Leviste, baka sabihin na naninira. Yan, kagaya ngayon, di ba sinabi na rin doon, naninira lang daw si Leviste. Tama. Dapat DPWH ang maglabas. Sa akin, okay lang din yun na DPWH. Kasi nga, mapanganib din ang buhay ni Leviste. Alam na pala na ni Vince Dizon. Ang dapat na singilin natin at tanungin natin ngayon, Vince Dizon, bakit hindi mo ito ipinalabas at bakit si Leandro Leviste pa ang nagsiwalat na maliwanag na ikaw pala ang nag-instruct dito kay Cabral na ibigay kay Leandro ang naturang mga ebidensya? Tama, di ba? Simple lang.
Tapos ngayon sasabihin, ilabas mo yan Bakit ang tagal mong ilabas? Putang ina, dapat pala ang maglabas ay DPWH. Ang tanong yan. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin inilabas ng DPWH? So mapipressure ang DPWH. So maganda siguro, DPWH maglabas, tapos iti-check ni Leandro Leviste kung lahat ng nilabas ng DPWH ay pareho sa listahan ni Leandro Leviste para magkaroon ng check and balance. Kasi lahat daw ng mga kongresista, lahat ng mga party list, representative, ay tumanggap. Tuloy Hindi at hindi nyo yan isa sa publiko hanggat walang klarong go signal sa inyo si Secretary Vince Dizon. Exactly. Magandang tanong po yan, at ang post ko po ay I would prefer that DPWH be the one to release it. Okay, so hindi kayo kung hindi ang DPWH. Bakit? Hindi ko po sinasabi na imposible na Ikaw. isa sa publiko. Pero I think that Secretary Vince has said that may transparency ngayon sa DPWH, at naniniwala naman po ako na sincero na gusto nila na baguhin ang dating puro mga secret insertions sa DPWH, pero ang isang consideration nga ay maraming mga nandito na ayaw na lumabas ang kanilang mga pangalan. Siyempre, pipigilan talaga yan. Lahat-lahat, pati sa executive department. Anuhin mo na lang, Leandro Leviste, paramihan mo ng kopya. No? Lagay mo sa USB, ipamigay mo yung USB, bigyan mo si Vice President Inday Sara. For the sake ng security mo rin, kung anong mangyari sa'yo, may mga kopya na sa ibang tao. Bigyan mo si Inday. Tuloy. Kanilang mga pangalan. Okay, Congressman, it is a fact, no, that insertions are not illegal per se. No? That's a fact, right? Insertions are not illegal per se, no? Hindi naman siya illegal. And then, yung sinasabi po na mga pag-allocate ng pondo sa particular na proyekto ng isang particular na mambabatas, wala din pong illegal doon. Do you agree sa kanyang pong kaisipan at statement? I agree, and that's why it should be okay to release the files. But I think there's also number one, political or reputational impact. Because ngayon, galit nga ang tao sa korupsyon sa DPWH. At baka may assumption ng taong bayan na kung ikaw ay nag-insert ng isang proyekto na kinabang doon. Pero I agree with you na hindi necessarily the case. Pero number two, marami din kasing mga proponent dito na may connection sa mga contractor na eventually na-award ng mga kontratang ito. Okay. Opo. So yung nga po, no? So, Disagree ako dun. Illegal po yung insertion. Kasi nga, wala yan sa National Expenditure Program. Yung amendments insertion, dapat yan ipinagbabawal talaga. Kasi dyan nagmumula ang corruption na tinutolerate ngayon under Marcos admin. Ginagamit ang program funds, nag-insert ng proyekto, kaya ang resulta mga ghost projects. Illegal talaga yan. Nagiging legal lang yan sa pananaw ng mga kongresista at mga senador dahil di umano ay pinag-uusapan nila. Ayaw nga nila tawagan insertion amendments. So pag tiningnan mo po, lahat ng mga kongresista at senador, merong amendments, may insertion. So yan yung illegal kasi lumalabas na parang ito ay isang pork barrel. Kasi pag may insertion, matik daw yan, may SOP, may kickbacks. Ilang percent ang kickbacks? 25 to 30%. So illegal po yan. Huwag natin gawing legal ang pangungurakot, anak ng kamuti naman. Hello, so again, kasi Congressman, we have to be really careful, ano? Dito nga po sa usapin na ito, kasi nga yung pong pag merong na banggit na pangalan, yung presumption nga po na siya ay nagnakaw na. Pero diyan po sa listahan na hawak ninyo o dokumentong yan, opo, una, yung kanyang authenticity question, talaga bang yan nanggaling mismo kay Yusek Cabral? Pangalawa, how incriminating are itong informasyon na laman ng files na iyan sa isang particular po na mambabatas, cabinet secretary o sinumang opisyal po ng gobyerno sa maaari niyong sabihin na pinaka-incriminating kung meron man? First, I would say 110% these files are authentic because I got them from the office of Yusek Cabral myself. At I think may mga
metadata naman yung mga files na ito kung sino ang author ng file. Ang tanong on how incriminating it can be is may mga proponent dito na mismo ay contractor ng mga proyekto na pinondohan ng mga insertions na ito. Ito na yun. kung ma-prove na yung contractor mismo ang nagpalagay ng mga projects sa budget, I think that would be incriminating. But generally, mga politiko nga ang mga proponent dito, at mangyayari lang kung lumabas ito, ay it would be a lead for further investigation. Ano ang relasyon ng proponent sa eventual contractor, kung sila ba ay, for example, campaign donor o kaibigan na baka search pa ng gobyerno kung may financial transaction involved. Opo. I am not sure kung have you gone through the second supplemental affidavit of Yusek Bernardo of DPWH? No po. Okay. Sir, ano ba format niyan? Sorry po sa paghingi po ng ilang detalye. Kasi ito po, babasahin ko lang po yung portion. I hope you don't mind, Congressman. Doon po sa under item number 131, Undersecretary Maria Catalina Cathy E. Cabral. 13131, as a general rule and with very little exceptions, it is Yusek Maria Catalina Cathy E. Cabral with the imprimatur of Secretary Mark Villar and later continued by Secretary Manny Bonoan, who had control at the DPWH level to remove, include, and deduct or modify insertions of items in the NEP for infrastructure or those pertaining to DPWH. Second, 132. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Next, in a matrix of process flow that I have prepared, which I am attaching here to as Annex N, Yusek Cabral has total influence and authority in preparing and finalizing the NEP for infrastructure. Okay, dyan muna ako. So meron siyang ginawa dito na attachment nga po, no? At nakalagay po dito nga yung sinasabi po na NEP preparation, etc. at saka yung intervention ng mga mambabatas. So, ito ho ba kanyang statement ay ni Bernardo ay napapatotohanan ng hawak niyong dokumento? Totoo po na si Yusek Cabral ang gumagawa ng budget. Ang question lang ay sino nang bibigay sa kanya ng mga instruction. At sinabi po ni Yusek Bernardo, si Secretary Manny Bonoan ay isa dyan. At nandito po sa listahan, meron column on handwritten notes. Napaka-comprehensive talaga ng files ni Yusek Cabral. Pati yung mga handwritten notes, ginagawa niyang soft copy. At nakalagay dito sa mga handwritten notes, puro mga SMB for evaluation, SMB recommended. At I guess we can surmise that SMB is Secretary Manny Bonoan. O yan. Yung ginawa ni Bernardo, may mali doon, no? May fake news doon, may paninira doon. Hinatak niya si Mark Villar na implementor daw ng parang nag-instruct kay Cabral. So lumalabas ngayon yung notes na hawak ni Leandro Leviste, ang nagtatanging nag-instruct kay Cabral ay si SMB. Ibig sabihin ng SMB, hindi San Miguel Corporation ay Secretary Manny Bonoan, walang Mark Villar doon, Failon. Kinaladkad nyo si Mark Villar para makaladkad din sa mga Duterte. Kasi paano po mangyayari na itong scheme na allocables ni Cabral na hawak ngayon ni Leviste, may kinalaman ng previous admin. Yung abbreviation po ng scheme BBM, pinangalan po kay Bongbong Marcos. So ang nag-uutos dito, panigurado, kay Cabral at nag-i-instruct kung sino yung mga kongresistang pagbibigyan ay si SMB. Yun yung nakalagay sa notes.
si Secretary Manny Bunuan. Nasaan si Bunuan ngayon? Pinalayas na po ni Bungit. Babalik pa ba? Hindi na po babalik. Yan ang maliwanag. So ngayon ang tanong, sino po ang nag-uutos kay Manny Bunuan? Ano po sa tingin ninyo? Sino po ang nag-uutos? Siyempre, kung sino yung nakataas kay Manny Bunuan. Sino ba ang nakataas kay Manny Bunuan? Pwede Executive Secretary? Siyempre, wala nang iba kundi si Bungit. Parang chain of command. Hindi pwedeng gagalaw si Cabral pag walang utos na galing kay Bunuan. Hindi rin po pwedeng gagalaw si Bunuan kung walang utos na galing kay Bungit. Ito na ho ang nangyayari ngayon. Hindi pwedeng maniobrahin ni Bunuan at ni Cabral ang sindikato. Ang mapyang ito, kung walang nakakataas sa kanila, ang nagmamando. Iyan ang maliwanag dyan. Sino ang pinakamataas sa kanila na posibleng ito nagbando? Wala nang iba. Si Bungit, si Baki, si Tambaloslos, at iba pang mga buhaya. Tuloy natin si ano. Okay. So, yan po palang hawak niyong files ay pati ho yung mga notations, ano po, handwritten by Yusek Cabral ay nandidiyan, kumbaga. It doesn't say who handwrote them, but basta kung ano yung Okay. handwritten note nakalagay dito na digitize. Kaya pati may mga dialogue din dito parang SMB : tapos may comment siya. Okay. Opo. Sige po. Sige. So maganda yan, ha? Kumbaga, SMB, Sani, Secretary Manny Bunuan, may dialogue. So yung mga pinag-uusapan nila, nililista ni Cabral. Putya, parang ano talaga to, parang yung diary or blue book. Intindi oh. Ika ninyo, ito inyong naibigay sa ICI at sa Ombudsman. Ano ang kanila pong sinabi sa inyo after receipt and perhaps after their study? Sabi nila, useful ito sa kanilang investigasyon kasi meron nga silang listahan ng mga ghost projects na I think 421 na may halagang 30 billion na hindi nila maitukoy sino yung mga proponent dahil wala pa silang nakitang listahan katulad nito before I showed it to them. At makakatulong talaga na malaman sino ang nagpapondo sa mga ghost projects. Correct. Para hindi lang yung contractor, pati yung proponent yung pwedeng maimbestigahan. Okay. Nandiyan ba yung mga 400 billion, pangalan ni former Speaker Martin Romualdez, Congressman Sandro Marcos, or even the Executive Secretary, former Executive Secretary Lucas Bersamin? Ayoko pong mag-single out ng mga tao kasi ang assumption na lang ng taong bayan I think is fair na halos lahat naman ng tao sa gobyerno ay nagpapalagay ng mga projects sa national budget. Okay, sige po. We respect that. Ano po? Ito lang ho kasi may mga nagtatanong. Sana na Leandro Leviste, pinangalan mo na lang. Pangalanan mo na lang, no? Kung nandyan naman yung pangalan ni Sandro Marcos, Martin Romualdez, banggitin na lang natin. Yan ang isa rin sa hindi ko nagustuhan dyan sa interview na yan. Tinanong na kung si Martin Romualdez at si Sandro nandyan, pero nandyan po yan. Kaya sinabi naman yan lahat. Putangin na, magpapahuli ba si Sandro Marcos? Magpapahuli ba si Martin Romualdez? Sila nga po yung kings of pork barrel Yan dalawang mag-angkol na yan. Kaya 100%, sabi nga niya 110%, ito ay legit, no? Original at credible. Yung kanyang dokumentong hawak na ibinigay sa kanya, hindi po tangina, magsampol ka kahit si Martin Romualdez sana, Leandro Leviste, at saka si Charis, kasi nandyan talaga. Pinangalanan na yan ng Billionaire News Channel na Kings of Pork Barrel. Pero may pinangalanan din po siya dyan. Tanong po dito na ilang pong kababayan natin. Okay. Pero, Sige. sir, pwede ba akong Ito magbigay yan. ng isang pangalan? Well, go ahead. Ito na. Mutangin na, nadali dito si Ridun. Sana tatlo mo na lang sana kung si Martin Romualdez at si Sandro Marcos para masaya. Pero okay na rin ito. Masaya na rin pa ako, nadali yung attack dog, yung tuta. Ito na, pinangalanan Maliban sa yung
nabanggit ko last time on your show about Congressman Edwin Garjola na may over 20 billion projects dito. Over the weekend kasi, may isa akong kasamahan sa Kongreso na nagsabi, bakit hindi lang ni Leandro sa publiko ang listahan? Ang sagot dyan na banggit ko na kanina, pero yung isa is, ayoko naman na magalit sa akin yung buong Kongreso. Pero dahil siya ay nanawagan na isa publiko ko, pwede kong banggitin ang insertions niya. Ito po ay si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Si Bicol Saro Party List po ay may 150 million pesos road project insertion sa Pamplona at Pasacao, Camarines Sur. Ito pong dalawang line items, 75 million pesos each, were awarded to the same company, Bicol Gold Rock, at a winning price of 73.5 million pesos, which is 2% below the approved budget. And this same company, Bicol Gold Rock, has cornered the majority of projects like this in this area. Kaya just to give that one little example, kasi nanawagan naman si Kong Redon na ilabas ang listahan, pwede niyang i-check kung tunay ba na ang Bicol Saro Party List ay nag-submit ng 150 million pesos road project sa Camsur, at pwede nating tingnan kung may kaugnayan ang Bicol Saro Party List sa Bicol Gold Rock na contractor. Okay, but I'd like to remind... Ridon, pikat mo. Dahil si Ridon dito, namimilit sa publiko. O yan, pinangalanan na ni Leandro Leviste na si Ridon ay merong budget insertion na 150 million pesos. Ako Saro, Bicol Party List. May kaugnayan sa isang construction company. Yung dalawang proyekto na nagkakalagang ng more than 70 million, yan lang ang nakakuha ng naturang proyekto. Putang ina ka Ridon talaga, magkano kickbacks mo, animal ka? Yan ang sinasabi ko sa inyo, nagmamalinis kayo, putang ina, dudumi, mukha pa lang. Pumulag dito si Filon, kasi nga daw, bakit daw si Ridon? Si Ridon hindi pa naman kongresista. Ito, pakinggan mo natin. Mind the good gentleman from Batangas that Mr. Ridon assumed, run for Bicol Saro Party List only this 2025 elections as the first nominee. Yes. Ito pong sinasabi niyong budget na 2025, ang presumption po dito, binuo ito noong 2024 pa po, no? Ibig sabihin, noong 19th Congress. So, most likely, that time, iba pa po ang kinatawan ng Bicol Saro, just to put it in the right perspective po, Congressman. Yes, sir. At yung mga insertions naman ng party list ay hindi ng congressman necessarily, pero ng party list. Kaya po, I agree with you, binibigyan din ng perspective. Ito ang insertion ng party list. At Opo. para sa kaalaman ng inyong listeners, bawat party list sa Kongreso ay may 150 million pesos a year Opo. alokasyon sa DPWH budget. At Okay. sinasabi ko lang na ayon sa records, dito sa road projects ng Camsur, ang 2025 insertion ng Bicol Saro Party List na parehong na-award sa isang contractor. At yan ang example ng buong listahan na pwede natin ma-connect the dots ng mga proponents sa mga contractors. Sir, kaninyo, no? Bicol, ako Bicol, Ako Saro. Bicol Saro. Bicol Saro Party List ang siyang nag-insert nung budget at ang nakakuha umano ng proyekto ay isang construction company na sabi ni Congressman, i-check daw po yung pong koneksyon ng partido, party list na ito sa construction company. That is the connection ho ng mga dots na binabanggit ni Congressman para ho mas klaro po tayo. Okay, Chap, please. Iya ka Ridon. Tangin na Ridon ang bobo mo, no? Ang sabi ni Ridon dyan, paano ako magkakaroon ng insertions kung kababalik ko lang sa Kongreso sa taon na to, tanga mo! Bakit ba? Yung 19th Congress, di ba may Saro party list din? Kayo, nakaupo kayo. Hindi ka nga kongresista, pero miyembro ka ng Saro party list. Ikaw nga ngayon representative eh. May insertion kayo. Huwag mong itanggi, hindi yan particular sa'yo, kundi sa inyong party list.
Pinaghati-hatian ninyo yung mga kickbacks, lulusot ka pa, wala ka nangang lusot, anak ka ng kamuti ka. Kasi parang pinupoint niya, personal niya na insertion. Ikaw, kung gusto mong gawin mong personal yan, ang pinupunto dyan ni Kung Leveste, yung Saro Bicol Party List ba yun? Saro Bicol Party List. Bicol Saro Party List. Anak ka ng kagwang, nagkalito-ito tayo. Mga hinayupak na party list, 150 million daw. Taon-taong kay bungit. Kaya pala lahat ng mga party list na kumakampi kay Bangag, automatic, perma sa impeachment labang kay Inday Sara. Ang pinupunto ni John Leveste, yung party list mo, na ikaw ngayon ay representative. So ngayon, dali kayo ngayon, dahil meron pala kayong 150 million, kaya ikaw man ngayon ang representative, dali ka sa insertions. Ipaliwanag mo kung ano ang ugnayan ninyo sa isang construction company. Ayan nasabi ni Leandro Leveste, may mga taga Pamplona at Pasacao Kamsor ba dito? Kumusta ang 150 million projects ng Bicol Gold Rock ng party list ni Kong Terry Redon? Ayan yung ipaliwanag mo. Bakit ang proyektong 150 million projects diyan sa Pamplona at Pasacao sa Kamsor ay ang nakakuha lamang ng naturang kontrata ay iisang kontraktor na Gold Rock. Party list mo rin doon ang kumakana ng proyekto. Magkano ang kickbacks ng ng Saro utang? Mga ng party list na yan, mga komunista. Magkano ang kickbacks ng Saro, Bicol Saro party list? 150 million yan. Ang sabi nga ay 25 to 30% ang kickbacks. What if puro ghost projects pala yan? Redon. Kaya sagutin mong hinayupa kayan kung may proyekto ba kayo sa Bicol Saro Party List na nagkakahalagang 150 million dyan sa Pasacao, Pamplona, Kamsor. Anak ng kamuti, ang pangit ng kalsada dyan. Malamang wala pong mga proyekto yan, puro ghost projects. So ngayon, tingnan mo itong hinayupak na rin. Kurakot ang mukha na yan. Noon pa yan, kurakot na yan. Panahon ni Tatay Digong, kaya tinanggal nga kasi naglamyerda lang sa ibang bansa. Yan ang maliwanag. Sisi kayo kay Vice President Inday Sara, pero kayo pala, yung putik sa mukha ninyo ay hindi matanggal-tanggal. 150 million insertion sa party list ni Terry Redon. Tibag ka ngayon kung tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa.
artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.